Nang sumunod na araw habang nakasakay sa bus ay naiisip ni Teshima kung gaano kalakas ang Hakone Academy, sapagkat sina Izumaida, Ashikiba, Kuroda, at Manami palang umano ay sapat na upang magtagumpay sa isang pambansang karera kaya lalo na kapag nadagdagan pa ang mga iyon ng dalawa. Pero bukod sa Hakone ay sigurado si Teshima na maghihiganti rin ang mga taga Kyoto, Fushimi at Hiroshima, ngunit kahit ganoon ay nilalayon pa rin nito na manalo uli sila ngayon. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa Cycling Sports Center kung saan gaganapin ang kanilang training camp. Doon ay sinabi ni Naima Izumi kay Kaburagi na kailangan nitong takbuhin ang 1,000 kilometro sa loob ng 4 na araw, bagay na ikinagulat nito. Inisip ni Kaburagi na nagbibiro lang ang mga ito pero nang mag-meeting na sila ay napatunayan ni Kaburagi na totoo nga ang sinabi ng dalawa. Hindi nagtagal ay nagsimula na sila at habang pumapadyak ay naramdaman na agad ni Kaburagi ang hirap, sabay na alala ang sinabi sa kanya kanina ni Teshima na noong nakaraang taon ay natapos ni Naruko, Ima Izumi, at Onoda ang 1,000 kilometro pagkatapos baguhin ang shifter handlebar at gulong ng bisikleta ng mga iyon. Dahil doon ay napatingin si Kaburagi sa kanyang bike pero sinabi ni Teshima na ngayon ay hindi iyon ang babaguhin niya kundi si Kaburagi mismo. Kailangang sumunod ni Kaburagi sa mga tuntunin na habang pumapadyak ay hindi ito maaring lumapit ng lampas 10 metro kay Danchico. Para may pangsukat ay magkakaroon sila ng mga metro na may sensor na 10 metro na kapag nagkalapit ang dalawa ay tutunog. Samantala, tinanong naman ni Ima Izumi si Teshima kung ano ang gagawin nito sakaling hindi sila makapasok sa top 6, at simple naman iyong sinagot ni Teshima na maaalis o mano sina Ima Izumi sa line-up kapag nangyari iyon at ang kondisyong iyon ay para sa kanilang lahat. Napansin ni Ima Izumi na may metro din ang dalawang ito ni Aoyagi kaya sinabi ni Teshima na habang nasa training camp sila ay mawawala muna ang perpektong estilo ng teamwork nila ni Aoyagi na tinatawag na two-man team dahil kailangan nilang maging mas malakas bilang sila ang mga third year. Samantala, tulad ng dati ay napaababa na naman si Onoda sa sasakyan dahil sa pagsusuka nito kaya dinaanan uli ito ni Kanzaki at doon ay nakita niyong sakay din sa sasakyan si Koga. Sa training camp, bumibigat na ang pakiramdam ni Kaburagi sa kanyang mga binti at bigla na lang itong napahinto dahil sa pag-iisip na imposible o manong matakbo ang 1,000 kilometro sa loob lamang ng 4 na araw, at ang katotohanan kailangan niya iyong gawin sa daan na hindi niya kabisado at nang mag-isa lang siya para mapasama sa top 6. Inihalin tulad niya ang kanyang sarili na nasa isang malawak na disyerto kung saan wala siyang ideya kung nasaan ang katapusan ng daan at hindi rin niya alam kung ilang beses pa niya kailangang pumedal. Pagkatapos ay napaluhod na lang siya habang nakakaramdam ng pananakit ng tiyan at doon niya na hiniling na sana ay tulungan siya ni Danchico. Sa kasalukuyan ay biglang napamulat si Kaburagi at napagtanto niya na nahuhuli na siya, nang biglang dumating sina Ima Izumi at sinabing hindi siya nahuhuli kundi nalamangan lang siya ng 1 lap. Hindi makapaniwala si Kaburagi na nakatapos na ang mga iyon ng 1 lap sa 5 kilometro circuit course na iyon nang bigla siyang tanungin ni Ima Izumi kung ano ang nangyayari sa kanya. Inakala pa naman umano ni Ima Izumi na tatalunan sila ni Kaburagi gaya ng sinabi niyon, kaya hinamon niya ito na lampasan sila at kung makakapwesto umano ito ng ika-6 sa training camp na iyon ay wala itong magiging silbi sa kanila sa Inter-High. Dahil doon ay agad na pumadyak si Kaburagi para makahabol nang bigla namang dumating si Danchico. Doon sinabi ni Kaburagi na wala siyang kumpiyansa na matatapos niya ang 1,000 kilometro at muli ay tumigil siya sa daan at inalis ang helmet. Sinabi niya kay Danchico na na-pressure siya ngayong mag-isa lang siya kaya hindi niya nakayapa at titigil na siya sa pagpadyak. Dahil doon ay pinangaralan ito ni Danchico at sinabi pang masyadong nasanay si Kaburagi bilang bunso sa magkakapatid na mabilis lang nakukuha ang lahat ng gusto. Hindi rin umano tumitigil si Kaburagi hanggat hindi nasusunod ang gusto nito at mabilis magalit tuwing hindi nito magawa ang isang bagay. Para kay Danchico, ang mentalidad na iyon na nagiging sanhi ng pagkainis ng ibang tao kay Kaburagi ay magiging mahalaga sa mundo ng kompetisyon. Kapag naabot na umano ni Kaburagi ang limitasyon at halos ubos na ang lakas nito, at kapag ang katawan nito ay nagsusumigaw na, ang huling patak ng mental na lakas nito ay nagsusumikap para manalo, at iyon ang tinatawag na talento. Sinabi ni Danchico na hindi niya matutulungan si Kaburagi, pero naniniwala siya na magagawa nito iyon, at kung gusto umano nitong manalo ay makakakita ito ng maraming pagkakataon. Itinuro ni Danchico ang daan at sinabing meron pang higit sa 900 metro na natitira sa kursong iyon, kaya naman nagsimula na ulit na pumadyak si Kaburagi habang sinasabi sa kanyang sarili na gagawin niya iyon at ipapakita niya kay Danchico na mauuna siyang makatawid sa finish line. Samantala, ng mga oras na iyon ay dumating na rin ang na-late na si Onoda kaya sinabi nito na kailangan niyang pumedal ng hanggang gabi para mapaunan ang 5 laps na kailangan niyang habulin. Sinabi rin ni Onoda na may makakasama silang upperclassmen sa pagbibisikleta ngayong taon, si Koga. Naalala ni Ima Izumi na si Koga ang umayaw noon sa training camp dahil hindi umano niyon kayang makipagsabayan. Dagdag pa ni Onoda na si Koga ay tumakbo noong first year pa iyon ng 980 kilometro sa training camp, bagay na ikinagulat ng tatlo, at napaisip si Kaburagi kung bakit pa iyon umayaw gayong 20 kilometro na lang ang natitira. Biglang umarangkada si Ima Izumi papunta kay Teshima para sabihing ayon sa balita ay makikilahok si Koga pero alam na pala nito ang tungkol doon. Nilinaw din ni Ima Izumi kay Teshima ang tungkol sa pag-ayaw noon ni Koga na hindi umano dahil sa hindi iyon makahabol.
Kinumpirma ni Teshima ang tungkol doon at sinabing iyon ay dahil nagka-injury si Koga. Dumating na si Koga at nalampasan nito ang tatlo sabay sabing iyon na ang huli niyang pagkakataon para sa Inter-High, at naroon siya dahil nais niyang lumahok sa team kaya dudurugin niya umano ang tatlo at isusuot ang jersey ng mga ito. Kasabay niyon ay nalaman ni Ima Izumi mula kay Teshima na kasali si Koga sa Inter-High 2 taon na ang nakalipas. Hindi makapaniwala si Ima Izumi kung paano nangyari iyon gayong hindi nga niyon natapos ang 1,000 kilometro sa training camp na siyang kondisyon ng team para makasali sa Inter-High. Hindi na nagpaliwanag pa ng mahaba si Teshima at sinabing hindi sana sumali si Koga sa Hiroshima race na iyon noong taon na iyon. Pero nangyari na umano iyon kaya wala nang saysay kung pag-uusapan pa ang tungkol doon kahit pa noon ay si Koga ay isang mahalagang miyembro ng team at ang pinakamalaki sanang pag-asa nila. Samantala, ipinakita naman ni Koga sa tatlo ang suot niyang jersey ng Sohoko at sinabing iyon ang jersey na sinuot niya sa Hiroshima race 2 taon na ang nakalipas, bagay na ikinagulat ng tatlo. Pagkatapos ay umarangkada na si Koga at sinubukan naman itong habulin ng tatlo pero masyado itong mabilis at malakas. Doon naalala ni Naruko ang sinabi noon ni Kinju na si Koga ay ang tinaguriang stamina simpleton at ang bansag na iyon ay pinuri pa nito. Naabutan na ni Koga si Teshima at doon ay sinabi nito na si Teshima ang sinusubukan niyang pabagsakin sa training camp na iyon dahil ito umano ang pinakamahinang miyembro ng team. Hinamon ni Koga si Teshima para umano siya ang maging bagong kapitan ng team at hindi naman siya inatrasan nito. Habang nagkakarera ay sinabi ni Koga na makipagpalit na sa kanya si Teshima dahil kaya niyang gawing mas malakas pa ang Sohoko. Sa katunayan ay may naitalaga na agad itong tungkulin para sa 5 pang miyembro kung sakali mang siya ang maging bagong kapitan para maabot umano nila ang tagumpay at pagkapanalo. Ngunit sinabi ni Teshima na wala siyang intensyon na ipasa kay Koga ang pagiging kapitan kaya nga umano sila nagkakarera ngayon. Ngunit sa huli ay nagawang maunahan ni Koga si Teshima na makatawid sa starting line, bagay na ikinagulat naman ng 4 at sinabi pa nito na hindi niya hahayaang matapos ni Teshima ang 1,000 kilometro na iyon. Nagpatuloy ang kanilang karera hanggang dapit hapon at dahil sa tindi ng laban ay umaabot na sa puntong nagigit-gitan na ang dalawa. Maya-maya pa ay biglang napatapik si Teshima sa kanyang hita kaya tinanong ito ni Koga kung nangingisig na ba ang mga binti nito at sinabi pa na iyon na ang hangganan ni Teshima bilang isang ordinaryong tao. Dagdag pa nito na hindi umano kayang pangunahan ng isang ordinaryong tao ang mga miyembro na puno ng talento, bagay na ikinabigla ni Teshima pero napangiti na lang siya at sinabing may binuugaw lang naman siyang insekto. Para kay Teshima, may mga bagay umano na tanging ang ordinaryong tao tulad niya lamang ang makakagawa, bagay na hindi sinang-ayunan ni Koga. Samantala, napag-usapan naman ng tatlo si Koga at ayon kay Naruko ay wala siyang ideya na si Koga pala ay isang kahanga-hangang siklista kaya ikinwento ni Ima Izumi sa mga ito ang tungkol sa kanyang nalaman tungkol doon. Sinabi nito na hindi iyon nakapadyak sa loob ng mahabang panahon dahil sa injury, kaya para mapasali pa rin sa team ay nagtrabaho iyon bilang mekaniko ng mga ginagamit nilang bisikleta. Nalungkot si Onoda para kay Koga at sa kabila umano ng katotohanan iyon ay nakikipaglaban pa rin doon si Teshima, kaya 4 na araw mula ngayon ay maali na kina Teshima at Koga ang magiging kapitan nila. Natapos na ni Teshima ang 250 kilometro na halos hindi na nito kayanin kaya sinabi ni Koga na mas mahihirapan pa ito bukas. Habang nagpapahinga ay sinabi ni Koga sa kanyang sarili na tatapusin niya ang 1,000 kilometro at lalaban siya sa Inter-High, habang ng mga oras na iyon naman ay napansin ni Aoyagi na bumagal si Teshima kaya tinanong niya ito kung ayos lang ba ito. Sumagot si Teshima at sinabing isang henyo si Koga at wala siyang laban doon kaya nga iniisip niya na gawin ang bagay na tanging ang ordinaryong tao lang ang kayang makagawa. Kinabukasan kumain na marami sina Aoyagi at Naruko nang sa gayon ay magkaroon umano ang mga ito ng lakas para sa laban. Sina Onoda at Koga naman na nahuli ng dating kahapon ay maagang nagsimula sa pagbibisikleta para makabawi sila, kaya ngayon ay balik na naman siya sa pagiging 5 minutong huli kay Teshima. Maya-maya pa ay nagsimula na ulit sila sa kanilang training camp kung saan pinaalalahanan sila ni Aoyagi na isipin nila ang kanilang misyon at layunin habang nagbibisikleta. Itinuloy na rin ni Teshima at Koga ang pagtatagisan nila, at doon ay sinabihan siya nito na sumuko na pero sa kabila ng pagiging ordinaryo ay sinabi ni Teshima na isang hakbang lang ang gagawin niya, at sa training camp na iyon ay mangyayari umano ang lahat ng sinabi ni Koga na hindi niya kaya. Noon pa man ay alam na ni Teshima kung gaano kalakas si Koga. Naalala niya ang tensyonadong kapaligiran ng kawalan ng pag-asa 2 taon na ang nakalipas noong Hiroshima Inter-High. Pilit noong inaayos ni Koga ang nasirang bisikleta pero pinigilan na ito ni Makishima at Tadakoro na noon ay nawalan na ng pag-asa. Para kay Makishima ay malabong manalo ang mahinang team na tulad nila pero nagpumilit pa rin si Koga kaya napasigaw si Tadakoro at sinabing hindi na kailangan dahil nag-drop out na ang ace ng kanilang team na si Kinju. Biglang dumating noon si Teshima sa loob ng tent para ibalita sa mga ito na nagkaroon ng mga injury si Kinjo at Noi ini-examine na sa ospital. Tumayo si Koga para magsalita pero biglang sinabi ni Tadakoro na magpalit na siya at magpahinga na dahil may karera pa sila bukas.
Dahil doon ay kina Teshima sinabi ni Koga na nais niyang halangan si Kinjo sa pagiging ace dahil kumpiyansa naman umano siya na maipapanalo niya ang laban, ngunit tumutol si Teshima at sinabing bilang katulad niya na nag-drop out sa training camp ay masasabi nito na hindi yun kakayanin ni Koga kaya makinig na lang umano siya sa mga upperclassmen. Nainis si Koga dahil inakala niyang maiintindihan siya ni Teshima pero ipinaalala nito sa kanya na may injury din siya kaya dapat niyang sundin ang sinabi ni Kinjo na hindi niya kailangang pilitin ang kanyang sarili. Ilang beses noong nagmatigas si Koga sa kanilang training kaya naman mas lumala pa ang sitwasyon ng tuhod nito kaya ngayon ay pinagsasabihan ito ni Teshima. Gayunpaman sinabi ni Koga na naka-recover na siya at binanggit pa na siya nga umano ang binyansagang Ironman, ang Stamina Simpleton. Dahil doon ay wala nang nasabi pa si Teshima kaya nang sumunod na araw ng laban ay ginawa ni Koga ang gusto niya sa pagnanais na manalo ang team nila, ngunit hindi niya maipagkakaila na naroon pa rin ang kirot sa kanyang tuhod, kaya kalaunan ay nawala siya sa kurso at tumilapon sa gilid ng daan. Sa huli ay natanggal si Koga sa laban kaya kinwestiyon ni Teshima ang kanyang sarili kung dapat ba na ginawa niya ang lahat para pigilan iyon. Sa kasalukuyan ay inabot na sila ng gabi sa training camp kaya sinabi ni Teshima na siguradong maglalagay na ng harang sa may finish line para hindi nila pilitin ang kanilang mga sarili ng sobra sa gabi at ma-injure. Pagkatapos ay tinawag ni Teshima si Koga sa dati nitong tawag doon na Kimitaka, at sinabing noong bumagsak ito noon sa karera ay wala siyang nasabi dito habang tahimik nitong sinisisi ang sarili. Pero ngayon ay natutuwa umano siya na bumalik na ito sa training camp kaya nakakapagbigay sila ngayon ng saloobin sa isa't isa. Naniniwala rin umano si Teshima na may pagkakataon na natatalo ng isang ordinaryong tao ang isang henyo, kaya naman hinamon na niya si Koga ng karera hanggang sa finish line nang sa ganoon ay magkaalaman na sila at pumayag naman ito. Nang mga oras na iyon ay nakatigil na sa tapat ng karatula si Aoyagi kaya tinanong ito ng apat kung nagpapahinga ba ito. Sinabi ni Aoyagi na kailangan din ng mga itong makita ang magiging resulta ng karera ng dalawa na siyang magtatakda kung sino sa mga iyon ang sasabak sa Inter-High. Habang naghihintay ay naalala ni Aoyagi na noong mga nakaraang karera na sinasalihan nila ay palaging siya ang nananalo kesa kay Teshima, pero ayos lang iyon kay Teshima dahil aminado naman ito na hindi pa nito kailanman napanalunan ang isang sprint papuntang finish line. Naalala rin ni Aoyagi na kagabi ay sinabi ni Teshima na maaaring maganap na ang karera nila ni Koga bukas o sa susunod na araw. Dagdag pa ni Teshima na sa kabila ng kanyang pagkapagod, kailangan niyang talunin ang henyo na si Koga sa isang sprint papuntang finish line na hindi pa niya kailanman napanalunan, kaya hiniling din niya kay Aoyagi na ipag-cheer siya nito. Maya-maya pa ay natanong na ni Naruko ang dalawa kaya naman bilang pagtugon sa hiling ni Teshima ay isinigaw ni Aoyagi ang pangalan nito at sinabing syempre ay na kay Teshima ang suporta niya. Nang mga oras na iyon ay si Koga ang nangunguna sa laban pero kalaunan ay hindi nagpadaig si Teshima kaya nagawa nitong mapantayan at maungusan si Koga. Ngunit sa huling 150 metro ay nagulat ang lima ng tumayo na si Koga sa bisikleta para ibigay ang todong lakas nito kaya nagawa ulit nitong mahigitin si Teshima. Nang mga oras na iyon ay hindi pa rin nawala ng pag-asa si Teshima at naalala pa nito kung paano naniwala si Tadakoro sa kakayahan niya sa kabila ng pagdududa noon ng iba. Pero noong nakaraang training camp ay nabigo nila si Tadakoro kaya ngayon ay nilakasan niya ang loob niya at sinabing kaya niya dahil nariyan pa si Aoyagi para sa kanya. Hindi nagtagal ay umarangkada si Teshima hanggang sa magulat na lang si Koga na magkapantay na sila, at sa huli ay si Teshima ang itinanghal na panalo sa laban nila. Hindi makapaniwala si Koga sa lahat ng mga nangyari at naalala na lang niya ang sinabi ni Teshima na may mga pagkakataon na natatalo ng isang ordinaryong tao ang isang henyo. Gayunpaman tinanggap ni Koga ang kanyang pagkatalo at sinabing nakikita niya ang mga mata ni Teshima na punong-puno ng tiwala sa sarili, kaya naman ipinaubaya niya na rito ang kapalaran ng Sohoku High at sinabing ipanalo yun ng mga ito.